Hi guys! We are back from our Japan trip. So I wanted to do a quick haul for you guys kasi time check, it is 5:30 PM. Malapit na maggabi. Actually, pa-sunset na. So I'll make this quick. Let's start strong. With our wedding bands. Grabe guys, in-expect nyo ba? As a long-time viewer of my vlog, na magkakaroon ako ng mga ganitong klaseng videos. At nagva-vlog pa rin ako hanggang ngayon. So, ngayon, ito ang kakaibang haul natin kasi bumili na tayo ng wedding rings, ng wedding bands. And we got it from Cartier. Originally, we wanted sa mga typical na mga gawaan ng mga wedding rings. Meron din kasi kaming contact kung sino yung gumawa ng engagement ring namin. Pero we felt like we wanted to buy our wedding band sa Cartier kasi parang it's very us. Although pag nagpa-customize kami ng ring, depende naman sa amin yung design, di ba? Pero, ewan ko ba, parang natuwa kami sa rings nung Cartier kasi parang ang ganda nung stock, di ba? Parang fashion pa rin. So, parang nag-fuse pa rin ng style sa wedding namin, di ba? Ayan. So, this is the ring that we got. Love ring. So, parang matcha. Ito yung kay Angelique. So, merong bato. Siyempre, mas mahal to. Yan, love ring yung tawag dyan. Ayun lang. To each their own naman, di ba? And, nung pinost nga namin to sa TikTok namin, ang daming nagsabi na, buti na lang, bumili na kayo ng rings kasi nagtataas ang presyo ng mga ganyan. Nung una kasi parang, dahil first month pa lang ng engagement, parang dapat feeling ko nga last pa yung wedding ring eh. Ang dapat unang i-secure, di ba, yung wedding venue, wedding planner, organizer. So, nauna pa talaga yung ring. So, I guess okay na rin. At least this is out of the way na. And, ito yung sa akin. Ganda. This is the ring. Nung first day namin, Angelique, dumaan na kami sa Cartier. Tapos yung mas mahal pala yung napili kong ring. Yung pala, I think, platinum yun. Pero ito, white gold. Since mabilis lang namin trip namin sa Japan, hindi na namin siya mapa-engrave. And dito na lang namin siya gagawin sa Cartier, dito sa Greenbelt. Also, hindi rin kasi namin alam kung ano pa yung final date ng wedding namin or kung ano yung papa-engrave namin. So, marami pa naman tayong time. But I'm so happy na meron na kaming wedding ring. Nabili namin to sa Cartier sa may Ginza branch. So, this is our certificates. Yung may yellow na palatandaan, ito yung sa akin. Tapos they'll also provide you with mga velvet na pouch. If you guys wanna bring it or pag nagta-travel kayo, yan, meron kayong ganyan. So there! Next is an eyewear from Gentle Monster. This is Korean brand, pero meron na silang branch sa Aoyama. So, binili ko na siya. Ang style na to is called B-Slow. B-E-S-L-O. Yan siya. First time ko magkaroon ng salamin na blue ang frame. And usually, ang binibili kong frames is yung mas malalaki. Like this one. I think nakompleto ko na yung kulay nito eh. Pero cute din ito. Color blue. Tsaka tinted siya. Ang tawag dun? UV. So pag natamaan ng araw, mas didilim siya. Ang ganda. Okay siya for me. And nagamit ko na rin to sa mga events ko. And typically, pag wala tayong tulog, ayan, nabablock niya yung eye bags ko. So parang may tint. So okay din siya. Itong Japan trip na to, meron kami mga nabiling mga vintage pieces. Mas nag-enjoy ako bumili ng mga vintage pieces. Before kasi, mas gusto ko yung mga quantity. Like, bibili na lang ako sa mga GU, sa Uniqlo, or mga mura na mga brands. In the end, hindi ko rin siya nasusuot kasi parang feeling ko it's really trendy or type ko lang siya this year and then the next year hindi na. So, this time, mas bumili ako ng mga vintage pieces na luxury. But I know, masusuot ko siya over and over again. First is this one from Ami. Alam niyo naman, gustong-gusto ko yung brand na to. And ang perfect din nung nahanap ko na beanie kasi color gray siya. So, very neutral and kahit mag-black ako or kahit mag-colorful ako na damit, bagay itong color na to. Of course, you have the Ami logo here. Nabili ko to sa Rinkan or sa Kindle ba? It's either Rinkan or Kindle. Doon lang naman ako bumibili ng mga vintage pieces ko. Ito, sobrang happy ko dito. Grabe guys, dream ko magkaroon ng ganito before. Nung bata pa lang ako. Nung nagsisimula pa lang ako, na-release na to yung parang Dior Saddle ni Kim Jones. And ito talaga yung gusto ko, yung may white stitching. Especially now, nauso ang mga charms. Perfect timing na nakahanap ako ng ganito. Nakita ko lang siya sa window display dun sa store. Kung saan ko nabili to? Yan, itong dalawang binili ko from that same store sa Harajuku. Yan. So, I can put my coins here, my ID, and meron din ako malaking Dior saddle na navy blue, same color. So, minsan ginagawa ko is ina-attach ko siya doon sa bag. So, parang, ano siya, para siya may anak.
Yan. Ang ganda. So happy with this find. Another vintage piece na nahanap ko is this super nice sweater from Ami Paris as well. Ang perfect kasi yung size niya is medium. Medium kasi yung size ko din eh. Ayan, medium. Tapos, usually ayoko kasi nung red na logo nila kasi nakakapasko. So buti na lang meron tayong nahanap na white na logo. I think I got this from Kindle. Yeah, so ang ganda. Usually, pag pumunta ako sa Ami na store, hindi ako bibili ng gantong color kasi ang nabili ko pa lang sa Ami ay black and gray. So, kung mag-venture ako sa medyo colorful, I'll make sure na mabibili ko siya sa mga vintage store. And for a fraction of the price. So, mas mura ko talaga nabili to. And, sana meron tayong winter trip na winter work trip like last year. Okay, for our last vintage find for this trip, guys, as in pangarap ko tong watch na to. As in, minamanifest ko tong watch na to. Like, every time I would go to a Cartier store, pipicturean ko, pupunta ako dun. Kahit sa airport, sabi ko, do you have the Cartier Santos? Kahit din sa Greenbelt, nagtanong na ako ng mga installment plans nila kasi gusto ko talaga siya makuha. Pero, hindi ko ma-justify yung price. Sinend ko to kay Sisi Maricar, based siya sa Japan. And sabi ko, hanapan mo naman ako ng Cartier Santos. Pero, in the hopes na may mahanap tayong affordable. Pero ito, okay na rin yung price na binigay sa akin ni Sisi Maricar. And nung nag-meet kami for dinner, pinakita niya sa akin. And I really wanted to see it in person kasi dati nagpapanap ako sa kanya ng Rolex Submariner. May mga scratches and usually medyo mahal talaga. So, na-realize ko rin na hindi rin para sa akin yung Rolex na Submariner. Siguro in the future, pero for my first investment na watch, parang mas gusto ko talaga ang Cartier. Na-realize ko na mas style ko talaga siya. Parang nakita nyo na to eh. Pero this is the Cartier Santos watch. Grabe. Sobrang... It's the perfect size. Ito rin yung watch face na gusto ko. And kailan to nabili? 2016? She also get a certificate. So yan, may kita mo kung kailan siya binili. September 25, 2006. And it's really good condition pa. DFS Boutique sa Okinawa, Japan siya binili. Ayan, maraming mga store sa Ginza or actually all over Tokyo na makakita kayo ng mga vintage store. Okura, marami din. Si Bebo ay nakabili ng love bangle from Cartier na nahanap niya sa Okura. Sa may Shinjuku naman. But this one, pinaubaya ko na kay Sisi Maricar na mahanap niya ako ng magandang Cartier Santos. But I'm so happy that I finally have one. And syempre love ko pa rin naman ang Tissot watch ko. But ito talaga ang dream ko for this year. So no more watches this year. Ito na talaga ang last ko for the year. Promise kasi kailangan natin mag-ipon for the wedding. But I'm so happy. Thank you so much, Sisi Maricar. Ito yung box niya. Ganda. Grabe. First time ko magkaroon ng Cartier box. Pati yung wedding ring namin. So ito yung mga booklet, certificate. Tapos ito, ba to? Mga list ng mga kulang mo. Pag binuksan mo, ito yung mga hindi mo pa nabibili. Grabe na palang Cartier na watch. Let's see in the future. But I'm so happy I finally have the Cartier Santos. Ayan, so last na yan. Feeling. Last 10 for the year. Promise. Siguro let's go sa stationery. Stationery. This one, nabili ko sa Loft. This is not for me. This is for my friend. Pinabili niya sa akin. Ang daming naggumagamit ito. Hobonichi planner. And hindi kasi ako sanay sa mga grid ng mga planner. Sobrang daming planner selections dun sa Loft. As in, ma-overwhelm ka. Dito kasi sa National Bookstore, parang isa lang yung gusto kong brand And nag-check ako, wala rin yung gusto ko sa National Bookstore. Nung naganap ako sa Loft, magaganda, ang daming options, pero na medyo nagguluhan ako nung naka-Japanese yung mga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yung mga days. So, baka pag uwi ko dito sa Pinas, sabihin ko, ano nga pala to? Anong araw nga ba ngayon? So, binili ko na lang for me is a Moleskine. This is the first time na bumili ako ng Moleskine na planner. Kasi usually hindi ko gusto yung mga planner nila. Pero this one, I like. First time ko rin na ganito kaliit ang planner ko. And so far, okay siya. Kasi kasya sa lahat ng mga bags ko pag may mga meetings tayo. Ayan talaga at ang dali for me na magsulat. And na-miss ko rin kasi last year, hindi ako masyado gumamit ng planner. Parang towards the end of the year, mas na lang ako, note sa cellphone, yung Time Tree app, tsaka yung, meron pa ako isang app na ginagamit pero nirealize ko na pen and paper boy talaga ako. Medyo old school. Kayo ba? Mas ano ba kayo? Apps or pen and paper? Let me know. Of course, yung likod ng notebook natin ay merong mga
goals for the year, yung mga manifest natin. There you go. This one naman from MoMA Design Store. Bumili ako ng Yayoi Kusama na keychain. Ang cute, oh. Siguro ito yung gagawin kong key for sa condo or sa car. Let's see. I also got this coaster na burger. This is not for me. Bibigay ko to kay Lorin and Miggy. Syempre, meron silang Hungry Homies na burger na business. So, I think this is perfect for them. Siguro, let's go sa Don Quixote. Ay, hindi. Sa Loft pa rin. Sorry. Sa Loft. Okay. I went crazy with the hair wax. Ako, sobrang hilig ko bumili ng mga hair wax sa Japan. Last year, o yung mga previous trips ko sa Japan, ang dami kong mga binibiling mga hair wax. Kasi gusto ko i-test out ko ano yung pinakamagandang formula for me. And na-realize ko na ito ang favorite ko. Hanapin nyo to. Meron to sa Loft, sa Don Quixote, kahit yung mga random na stores sa Japan, meron silang mga ganito. Ang pinakagamit na gamit ko last year is Gloss Move. As in, naubos ko na yung isang ganito. So, bumili pa ako ng isa. Tapos nag-test out ako ng iba. Ito yung gamit ko ngayon. Play Wave. I guess this is for wavy hair. Play Wave. And then, I also got the Wet Blast. Pag meron tayong mga events para wet look. Another one. Parang glossy lang. So, yan. Maganda yung brand na yan. Promise. Check nyo. And then, this one, nag-replenish na ako. The Future Acne Concealer. Ayan. Pag meron tayong mga events or shoots, pag namumula yung mga acne natin, yan yung pang balance out ng color. And then, siguro let's do Don Quixote. Okay, syempre, hindi mawawala ang Don Quixote haul natin kung wala tayong Fino Hair Mask. This is really the best. Kasi after mo gamitin, sobrang lambot talaga ng buhok natin. Itong isa, pang regalo lang. So, we got 2. Ito hindi ko alam, pero gusto ko i-try. I'll translate it. Let's see kung anong purpose nito. Siguro ano siya? Parang conditioner. Hindi ko alam. Parang leave-on. And then this one, nirecommend lang sa akin nung friend ko. Biling ko daw to, pang wipe ng mga camera, salamin. Okay daw to eh. So, test na lang natin. Ito, guys, si Angelic ang walang bakni. Ako meron. So, sabi okay daw to. Bakni spray. From Don Quixote also. And then, of course, nag-replenish lang tayo ng mga salon pass natin. Meron tayong ilang piraso yung kinuha natin? 80 pieces. And meron ding mas malaki. After natin mag-back day. And then, meron ding salon pass cream. Shucks, ang tanda ko na. This one, panalo to. Smile White Eye. Ayan. Especially when I have shoots or events na sobrang parang puyat ako. Pag dinrap ko to, mawawala yung mga pula-pula. So, parang very puti lang yung mata mo. Puti lang yung mata. But yun. Hindi siya mahapde. So, I also really like that about the Smile White Eye. Ito, okay daw tong mga, maganda daw tong brand na to. And then, ito, oh my gosh, favorite ko to, Toriden Face Mask. Pag kulang kayo sa tulog, kung pumarty man kayo or puyat na puyat kayo, maglagay lang kayo ng mask na to. Pag after, parang sobrang kumpleto yung tulog nyo. Ganun yung vibes niya. This one I also got from Don Quixote. Ang hirap intindihin, no? Kasi parang sobrang plain lang niya. Pero sa TikTok, ako nabudol nito. Para siyang, sabi nung nag-post, ang dami niya daw binili sa Don Quixote, pero kung meron daw siyang pipiliin na isa, ito daw yun. Parang, ito daw yung nagpag-glass skin sa kanya. Baka next vlog ko, sobrang glass skin na ako. Ito yung box niya. Tinabi ko lang para mag-Google Translate ko kung paano gamitin. Okay. Next naman, we also got something from Tambourines. This is lip balm. So cute din kasi ng packaging nila, no? Ang cute! So, ganyan siya. Ang binili ko is yung unscented. Yeah, unscented. This one. And then this one. Regalo sa akin ni Bebo. Binila niya ako ng Golden Retriever na sticker. Tapos, meron din tayo. Actually, this one, hindi ko binili. Giveaway lang siya. Nung nag-attend kami ng perfume making class sa Tokyo. So, yan. Parang discovery set. And then, ito yung ginawa nating perfume from Liberta sa Nakamiguro. Ang bango. Parang nakalahati ko na. Ito na rin yung ginamit kong perfume for the trip. Ang bango niya talaga. It's very Japan. Pag inaamoy ko siya, naalala ko talaga yung Japan. So, medyo tinitipid ko din siya. Okay, next naman natin is... Sige, let's do clothing. I got a super nice set from Studios. Ang daming stores na studios sa Harajuku, sa Omotesando, pero hindi siya masyado pinupuntahan for some reason. Ewan ko, siguro dahil medyo tago siya or masyadong friendly yung mga SA doon. Like, sobrang ang hilig nila chumika. Diba sa Japan medyo introvert, individualistic, medyo quiet. Kasi parang ang pushy nila. Pero okay naman, gusto ko rin naman yun. Pero minsan kasi may mga time na gusto ko lang mag-shop in peace. Parang yun ang marketing strategy nila na chichikayan nila lahat. So, bumili ako ng set from them. Ayan, ganda. Alam niyo naman, mahilig ako sa mga set na ganyan. And then, I also got something from Hare.
Ewan ko, pag dumadaan ako sa Hari, lagi ako may nabibili kasi iba-iba talaga yung style nila every season and hindi siya ganun kamahal. So I got a pair of leather pants which masusuot ka lang sa Japan or pag meron tayong winter trip or meron tayong shoot sa studio. And then another pair, pag pare-pareho lang sila ng kulay, parang rust or parang kalawang yung kulay. Ganun yung mga nabibili ko usually sa trip na to. And then I got this one from Universal Bully. Officine Universal Bully. Ang ganda ng store nila, super. And nagpagawa ko ng custom lip balm. So you can choose the color, the font, even the texture. Ayan, yung parang tong leather print na yan. So yan yung itsura. Pero hindi ko masyado gusto kasi hindi ko nakikita yung mirror. Kasi parang hanggang dyan lang siya. So I guess ang makikita mo lang talaga is yung lips mo. So gaganyan mo lang. Ayan. Cute naman. Maganda rin siya pang gift. Kung naghanap kayo ng mga pang gift, ayan, ganda. Kasama na rin tong pouch na to. Okay, I also got a turtleneck na black lang from Zara. Kasi minsan pag meron tayong mga events dito sa Manila, nagaganda na ako sa mga suot ng mga guys na naka-blazer tapos naka-turtleneck. Pero inisip ko baka mainit. So let's see. This one, nag-share kami ni Bebo dito. Ang cute kasi parang maganda siyang accessory. At the same time, pag binaba mo yung buckle dito, ay pag tinanggal mo yung buckle, pwede na rin siyang parang ear muff. It will really protect you from the cold. Ayan. Yan. Pang winter trips lang to. And then I also got this jacket. I also got this jacket sa Asakusa. As in, stall lang siya. May lolo doon na nagbibenta ng mga jacket. Tapos nagandaan talaga ako sa jacket. At the same time, parang nakitan ako doon sa lolo kasi parang ang tanda niya na. Tapos nagbibenta pa rin siya. Although, hindi masyado maganda experience ko kasi pagdating ko sa store, hindi na ako tinigilan talaga. As in, binuksan niya na itong jacket. At gagawin ko na lang isusuot yung jacket na pinrepair niya. Tapos parang pinupush siya talaga na bilhin ko. So, hindi ko kasi masyado gusto yun parang pag pushy. Pero gusto ko talaga naman siya bilhin. Ang hindi pa maganda doon sa experience ko, nung nagbayaran na, wala daw siyang panukli. Tapos, di niya na ako pinansin. Siguro mga 10 minutes ko siyang kinakausap. Pero parang, ewan ko, mayroon hindi niya ako naririnig. Kasi parang meron na siyang isa pang customer na dumating at doon siya tutok na tutok at hindi niya hayaang umalis. So, I guess, yung isa nga, parang couple sila na Japanese as in local na, napabili pa. Kasi nung paalis na, parang pinipilit pa rin ni Tatang. So, magandang strategy yun sa kanya. Good for him. Yun lang. Naawa lang talaga ako. Pero at the same time, naganda naman ako. Pero nainis lang kami. Ni Pepo. Oh my gosh, this one. This is a gift from Sisi Maricar. A birthday gift from Ferragamo. Oh my gosh, thank you so much, Sisi Maricar. Siya rin yung nag-source ng Cartier Santos watch ko. Meron din akong watch. Sorry. Milig talaga ako sa mga silver na mga watch. So, thank you so much, Sisi Maricar, for this watch. Pangharabas ko daw to. So, kunyari, meron tayong mga errands. Actually, tinga, maganda siya. Parang same vibes yung Tissot ko. Meron din akong gold na Tissot, pero I really wanna expand watch collection. Pero, not now. Siguro in the future. Focus muna tayo sa mga goals natin. So, thank you so much, Sisi Maricar, for this gift. Grabe. Okay, last 2 items, guys. Naku, dilim na ata. Okay, we got this pair of sneaker loafers from New Balance X Junya Watanabe. I believe this is the 1906L. Actually, sobrang comfy niya. And it's really perfect kasi pag nagta-travel ako, ayoko talaga yung naka-rubber shoes. I guess, hindi talaga ako mahilig mag-rubber shoes pag nagta-travel. Nag-rubber shoes lang ako pag nasa airport at kung pauwi na or kung mag-gym man ako. Ako talaga, kahit gano'n man kalayo ang lakad, mas prefer ko yung mga loafers, mga leather shoes, kahit nga yung mga boots eh. Ewan ko, siguro nasanay ako sa mga ganong classic shoes growing up. Gusto ko yung mga mabibigat, so hindi ko inuuna ang comfort din. But, nung nag-release yung ganito ng New Balance, nagustuhan ko siya, pero hindi ko alam kung saan ako makakabili or I guess sobrang mahal ng mga resellers. So, may nahanap ako sa Sneaker Dunk sa may Harajuku. Alam ko hindi ito yung general release nila. Alam ko yung first release nila is yung leather. Si Bebo, ang nabili niya is yung white. So, mas mahal yung sa kanya ng onte. Pero I got the mesh version. Okay rin siya kasi pag nasa malayo ka, or kahit nasa picture, pag pinicture ka, mukha siyang loafers talaga. Like, mukha siyang leather loafers. I really love the design, and it's so comfy. Nakalagay ka dito, enhanced performance with Ortholite. So, I guess, sobrang grabe yung cushion niya.
Okay, lastly, hindi ko na-expect na makakabili ako ng bag for this trip kasi alam niyo naman nag-iipon tayo at ang agenda natin sa Japan trip natin ay bumili ng wedding band. After ng wedding band, nakabili pa tayo ng Santos watch, also from Cartier, so medyo mabigat na. Pero nung nakita ko tong bag na to, hindi ko talaga napigilan yung sarili ko. Delikado talaga pumunta dun sa Casanova Vintage kasi yung mga kinukurate nilang mga luxury items dun is style ko talaga. Style ko talaga. Actually, bumili lang ako ng ibang colorway. Ito na yung pangatlo ko. I already have the black version of this and the brown version. So, guess nyo kung anong kulay ang kinuha ko? Eh! Woo! Grabe, nakakasilaw ang pagkaputi niya. And it's in a really great condition. Kasi ang ganda pa ng pagka-white niya. Sobrang puti niya. Pero kinakabahan ako kasi si Angelique, maalis kami, tapos meron siyang white bag. Sobrang grabe siya mag-ingat. Kasi kunyari naka-denim siya, nakabagong denim siya. Sobrang ingat siya kasi baka dumikit yung denim. But, let's see. Sana maalagaan ko naman to. This is really perfect for my events. So, it comes in a white strap as well. Ito yung, ano pa to kay Virgil Abloh. Soft trunk, ang tawag dito. Yung isa kong ganito, nabili ko rin sa Casanova Vintage from the same store sa Harajuku. And ang maganda doon, gold yung chain niya. Kasi may design talaga na chain. Ito, wala. Pati yung black ko, meron siyang, yung kalahati niya, mga chain na mabibigat din. There! I'm excited to use this sa mga events natin. So ngayon, promise, ipon-ipon na. Hi guys! We're back in Manila and back to work na rin. Kakatapos ng meeting natin with Oppo. Ngayon, meron tayong next meeting with Coke. So, ang saya kasi marami tayong long-term campaigns this year. So, I'm so grateful. And ready na ako kumayod. Kasi, ikakasal tayo. Not this year, next year. Ipon-ipon. Grabe, nagne-negotiate. Grabe ang negosasyon. Guys, we made it back to the condo. I also got my new phone from Oppo. And bumili na rin ako ng coffee for me and Bebo. So ngayon, meron tayong 2 more meetings. Let's go! Okay guys, time check. It is 4 PM. Kakatapos lang nung isa kong meeting. Tapos nakapag-voice over na rin ako for Happy Skin. And now it's time for meeting number 2. Hi guys! Meron tayong work today with Coke Zero. Ito na lang nag-iisa kong red na damit. So buti na-approve ng client. But, I think, ano oras na ba? Full time ko na ata. Yeah, meron pa akong 10 minutes para aralin yung script ko. Pero, pagdating kasi sa stage, lagi akong nauutal na at dinodog show ko na lang. And to think, ang kasama ko dito ay si Catriona Gray. Nakakaya naman kung wala tayo ambag doon. Pero, kinuha naman tayo ng Coke for being myself. Dami excuse. Pero, grabe. Excited na ako. Excited na ako mang dog show. First event ko to sa Manila. Kasi yung first ko sa Japan eh. Ganyan-ganyan. Deep inside, kinakabahan na yan. Okay, sige, tara na. Lovely friends here in BGC. Yes, thank you guys for being such a patient and awesome audience. You guys are incredible. Of course, we want to have a great year ahead. No, 2025 is going to be incredible. I really believe it. And I pray that all of you experience that this year. Just remember to get a small step at a time. Grabe. Really ako wala na ako masabi. Guys, if you're holding a Coke Zero product right now, hawakan niyo sila. Yes, it's all cheers and toast together for a beautiful, bigger, grander, better 2025. Again, guys, if you're posting on social media, use the hashtag Coke Zero Excuses 2025. Coke Zero Sugar, 0 calories, with the same great taste. Ayan. Catriona Gray is back here. This 2025, we commit to harnessing our passions, whether it's to see the world, to be financially smart, or to be better at taking care of ourselves, or all of the above.
to become better versions of ourselves. We're done with our event and actually ang saya. Kasi lahat ng mga inaral kong script, lahat ng mga inaral kong mga wordings doon ay hindi tinanong. Isa lang ata yung tinanong doon out of the 4 questions. Sabi ko, dudog showin tayo ng host. Dudog showin ko din siya. May joke. Okay, super happy yung client. Super happy sila. So, happy rin tayo. Diba? Ngayon, we're back in the condo kasi magdi-dinner kami ni Bebu together. Yes, sweet. Okay, sige. Good night, guys. Kahapon sa 7 for Adobo. My favorite. Yummy? Have you ever had a Christmas tree? Guys, look ko. Ang ganda ng pinadala ng Sonny's. So cute! To David and Angelique, congratulations Congrats. on your engagement. Ang bigat. Congrats. This is from Hazy. Wow, he knows us so well. It's color black. And the bouquet is so black. It's like, And the flowers are this white. is the peg. And thank you so much, Dyson. Lagi nandito to. Guys, pansinin niyo yung watch niya. Oh yeah, yun lang talaga yung purpose kaya ako pinakita tong mga flowers. Ooh, pinaayos ko to sa Cartier kanina. Oh my God, ganda. So My pretty. dream watch. Okay, thank you so much again, Sunny's and Thank you, Ezzy. guys. So we are accepting cash. Monetary gift. That is.